Magandang umaga Pilipinas. Good evening to the other parts of the world. Good afternoon to other parts of the world. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon, though again po, it will not apply to everyone. You know, hindi lahat ng bagay is pwede na sa lahat. So, ang ipapakita ko sa inyo, ito lang po ang masasabi ko, na huwag ninyong ipagkakatiwala ang pagpapagawa sa bahay nyo dito sa Pilipinas kung hindi kayo mismo ang nandito. Okay lang naman kapag yung 100% is interest mo na nagpapagawa ng bahay, pangangalagaan talaga. But with all the experience I had, at saka yung mga napanood ko na rin sa Rafi Tulfo, mas maganda po talaga. Ito lang, hindi to advice, suggestion. I really suggest na dapat nandito kayo pag kayo nagpagawa ng bahay nyo, like from start to finished. Kasi I will tell you why, kung bakit ko nasabi ito. Though there is a reason kung bakit ko ito i-vlog, because kaninang madaling araw I had like a big discussion with my husband, and at the same time umikot ako talaga sa bahay ko, because you know, I really don't have knowledge, first-hand knowledge on how things are being done. Kasi syempre nagdidepende ako sa nakakaalam, sa mga, alam niyo yun, yung nagkukontrata na thinking na they will follow the plan. Kung ano yung plano na ginawa ng isang engineer, you would think that they're going to follow that. So if they are going to follow that, you would think na there is not going to be a problem. So kung minsan, let me know kung saan ang mistake po dito sa pagpapagawa ng bahay ko. May nakiusap sa akin ang isang tao na I can say that he's my relative, na to get the project of building my house. So nandito ako nung drawing ang plano. I look at the plan, kahit na wala akong alam, kunwari lang, tinignan ko yung plano. I asked the engineer to explain to me this and that. So wala pong problema doon. Naipatayo ang pundasyon ng bahay while I was still here in March. The foundation and mga beams sa ilalim. So nandito ako during the time, and my plan was to stop the building para nang sa ganun is mag-ipon muna ako ng pera, and then gagawin ko na yan pagbalik ko. I'm sorry, beam and the flooring the flooring of the floor, yung flooring ngayon ang inaproban ko na nagawin until the such time na babalik ako at makakaipon, and then gagawin ko ang the rest of the house. Pero ang nangyari is that yung pag-uusap namin ng aking kamag-anak at na humingi ng project na to, na ibigay ko sa kanila, is nag-usap kami like, okay, so kung ganyan yung budget natin, meron pa akong another budget para nang sa ganun is magawa yung sa taas, yung slab sa floor, sa top. So sabi ko, okay, I have a budget for that, kasi kwinenta namin, and then yung budget na yun is naging, yung supposed to be 200,000 is naging millions ang halaga. So then wala pa rin sanang problema doon, but I will show you what happened to the house, and then tell me, let me know kung saan ang naging problema. Alright, I will tour you and I will show you the imperfections na
na nakita ko at nakita ng engineer at architect na bumisita dito sa bahay after the fact nung bumalik na ako ngayong November. So, iniwan ko itong building ng house nung April. I was here March and April. Bumalik ako ngayong November. So, I'll tour you dito sa loob ng bahay para makita nyo kung ano ang problema po. So, we're going to discuss from the start. So, ito po yung kabuuan ng bahay from there to there. Pahaba po kasi yung lupa, kaya pa-lengthwise ang design ng bahay. So, ang una sa mga naging problema natin is yung pagpapagawa ng door. Ang naging problema dito is that malayo yung pinagpagawaan. Kung bakit malayo, I don't know. May mga speculation sa mga tao dito. Pero dahilan na malayo ito, so ang naging problema dito is that nung ikinabit itong ano niya, ayan, yan, mali po. Masyadong mataas. Kaya tignan nyo po, may gap sa ilalim. So, kinakailangan itong makorek. Dahil hindi pwedeng habulin yan. Kasi hahabulin yan, pati yung mga other doors is maapektuhan. So, ngayon, ito po ang bili ko dito sa pati yung hamba na yan, and the double doors is mga umabot po yan ng mahigit 30,000. So, as we open the door, kaya gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nagkaroon na ako ng second contractor nung dumating ako ngayong November. Kasi yung kung ano yung nadatnan ko dito, kaya nag-decide ako na tupalitan sila. And then, okay. Kagaya ng mga electrical na yan, wirings na yan, yung mga socket na yan, actually, mataas yan. Which is, hindi po siya standard. Kaya nakita yan ng electrical engineer na uncle ko, kaya pinalitan ng mga bagong contractor yung height niya. So imagine, nagtik-tik sila ng solid cement wall at para lang ibaba yung mga electrical wirings na yan. So you see, ang problema po dito is ang hindi nila pagsunod ng plano. Dapat kung sinunod nila yung plano, hindi po dapat naging problema. At tignan nyo itong mga yan. Yung mga yan, lahat po yan cracks. Marami pong cracks ang wall. Yung pagpalitada nila. Tapos, ang ginawa nila, nung alam nilang malapit na akong dumating, is nag-primer sila, naglagay sila ng primer sa wall na hindi man lang po inayos yung mga cracks na yan, na in which ginagawa na ngayon ng mga bago kong contractor, na ayan o, nagliha sila tapos naglagay sila ng puting, nagputi sila, nagpati sila para matakpan yung mga cracks na yan. In which hindi po yan ginawa ng mga naunang nag-work dito. Bagkos ang ginawa nila, tinakpan nila nung malaman nilang parating na ako. So, ang ginawa nila is naglagay sila ng primer. Ayan. Ang problema pa po, dito, nakita nyo yung sahig. So, kita nyo yung mga lines doon sa edges ng wall at saka ng floor. Nakita nyo, hindi po pantay yung mga nailagay na mga tiles. The reason is that hindi po hinulugan, hindi nilebel ang mga walls nang sa ganun sana is magiging diretso. Hindi po. Kaya kung ano na lang, naglagay na lang sila ng hollow blocks, nagpalitada nilang sila ng makapal na hindi po nila nilevel o hindi nila they made sure na dapat po is pantay. Kaya ayan po, marami pong mga nasirang mga tiles kasi yung hinati nila dito sa this edge is hindi nila pwedeng gamitin sa kabilang edge ng room. Kaya yon, yan. Nakita nyo yung mga electricals na kinorek ng mga workers ngayon at saka yung grabe ang hirap, mas matagal at mas magastos po kapag hindi nagawang tama ang pagpapagawa ng building kasi hinabol ng mga bagong workers ko po para maitama yung mali. Kasi the walls are not even. Yung ano niya, yung hindi po na label, hindi na hulugan, yun ang term ng mga karpintero. Kaya yan,
Aside, yan, sabi ko na instead na gawin nila yan, hindi nila ginawa. Tinakpan po nila para hindi makita pagdating ko. So, then, also, I requested this, na dito ilalagay ang television. Nag-request ako ng siguro 10 times to make sure na merong nakaabang na saksakan na nakataas kasi yun ang gusto ng asawa ko. Ayaw niya yung, pag ilalagay yung TV dyan, ayaw niya yung mga nakalawit na mga cords. Hindi nila ginawa, even though I asked several times, ang naglagay po dito yung mga bagong contractor. The problem po is, nung pinagawa ko itong bahay, mula nung umalis ako, itunuloy nila from the month of April till the day I came, last week of October po, at nakapagpadala ako ng 3.5 million po. Yes. So, the same problem in this room, hindi po na-label. Kaya naghabol po sila sa mga tiles. 'Yon ang problema dito. At ito hindi pa to naliliha. So hindi pa makita yung mga imperfections ng wall na to. Kasi hindi sila nagliha. Ang ginawa nila, naglagay sila ng primer just to cover up. Tapos, the same thing with the banyo. Ganun din po, hindi po nahulugan ng mga walls. So, ibig sabihin, hindi siya pantay. Kaya paggawa nila ng pagtatiles nila ngayon dito sa banyo is medyo matagal because kinakailangan nilang mag-level. So, mas mahirap po yun. Meron yung mga tiles na kinakailangan mas lalong lagyan ng adhesive. Meron yung iba na mas manipis. Kaya natatagalan po ang paggawa dito sa bahay. And I feel bad sa mga bagong contractor. And look at this. So ngayon, ito yung papakorek ko din dito. Kasi kahit nagpati sila, it's not enough. May mga bakas na mga hindi siya perfect. It should be perfect. Kasi marami din po ditong mga cracks ng walls. So the same thing with the bathroom. The same thing with the floor. Hindi po talaga sila nag-level. Talagang grabe yung ginawa ng tile setter dito para nang sa ganun is mahabol niya. Okay. The same thing with this bathroom. Tignan niyo po yung lawak ng bathroom na to. So ito rin po hindi po to nahulugan. Kaya ang tagal po nilang ginawa ito. It's like really took them long time to do this para lang mahabol yung tamang linya para lang po maging level kasi nga hindi nag-level ang mga nauna ditong nag-work. And then you see the ceiling, gumastos po tayo dito ng 500,000 na dito sa ceiling na to. I will tell you why we need to do this kasi kung hindi pa to nailalagay, yung slab po hindi straight. Parang nakabayok-yok lahat ng slab. So, hindi sila gumamit ng enough wood scaffolding para nang sa ganun is para ma-level yung sa taas. So, marami pong mga corrections na ginawa. Again, all the corners kinakailangan nilang humabol sa tiles is because of the job of the first contractors na nagtrabaho dito sa bahay. Or I would say second. Kasi okay yung first eh. Tapos meron na yung in-endorse na sa mga sumunod, pangit na. And then I asked my project manager to stop the work. They didn't stop the work. They were not listening to me. So because they had to cover all the imperfections para pag uwi ko, hindi ko makita. And then, again, itong mga salamin ng mga pintuan na to. Sabi ko sa project manager ko, gusto ko sana yung taga dito sa amin ang gagawa para nang sa ganun is kung may dapat i-correct, madaling puntahan, madaling kausapin. But he didn't listen to me like all the other instructions I did. So ang nangyari, may giwang po ang pintuan na yan. So kung magpapa-aircon ka dito, kinakailangan maayos yung awang niya. And then, nung tinatawagan niya, yung gumawa nito, busy ako, okay naman yung dung punta ako. Like, mga ganong tirada na. So, eto, kinakailangan makorekto kasi may mga awang yan, no? So, pag mag-aircon ka, hindi pwede. It's the same thing sa master bedroom, hindi po pwede. Kaya maraming mga palpak na nangyari dito. And okay lang sana, no? Pero yung gumastos ka ng 3.5 million pesos at
Actually, ang nag-tiles is kami na ngayon, ang nag-ceiling kami na ngayon, but kumbaga yan lang ang ginawa nila for 3.5 million pesos is mga, most of it is palpak. And even the, kahit dun sa taas, is also palpak. And then, here's the thing, of all the money I was sending, $1,500 to $2,000 every week po ha, every week. Nalaman ko na may utang pa ako sa hardware. Kaya, okay, so, do the math. Kaya ko blinablog to, hindi para ipahiya ang sino mang tao, you know, because I take the full responsibility for trusting people. I take that. I should have not done that. I take the full responsibility. Kaya ko ito blinablog, it's not para siraan o para ipababa ang mga taong mga, let's say, nabanggit ko. But rather, para nang sa ganun is sa inyong mga nanonood sa akin, kasi nagsasabi kayo na you are waiting, you're watching me because of your plan also na mag-for good dito sa Pilipinas and all that. So, in all good conscience po, gusto ko lang i-share ito. Nang sa ganun po ay huwag niyong gayahin ang pagkakamali na ginawa ko. Wala pong problema na magtiwala sa mga kamag-anak and all that. But the best interest para sa pagpapagawa ng bahay niyo po is kayo din mismo. So I would really suggest na kahit pa po may plano yan, na ginawa ng architect, ginawa ng engineer, mas maganda pa rin po pag kayo mismo ang nandito, because now na nandito ako, na kahit pa po, ang dami pong mga naging problema kahit na nandito na ako, like pagbili ng mga gamit, right? So, I will give you another example. So, bumili ako ng toilet bowl sa Wilcon. Oh, no. I'm sorry. City Hardware. So, binili ko tong toilet bowl sa City Hardware na to. Tapos, nung ikakabit na po, wala po siyang mga fittings. Ibig sabihin, wala yung mga parts na yung ring, kung saan ilalagay, ang tawag ito, yung pagkukonikan ng tubig, mga piping niya, wala po. Hindi po yan, hindi sinali. So, sabi ko, ba't wala? So then, I called City Hardware, at ang sabi ni City Hardware, because it's not included. Like, why, if it is not included, why you didn't tell me? So, ang nangyari, I have to go back again to City Hardware just to get those parts, kasi wala pong pwede kang mabilhan, because the brand of the toilet bowl is kinakailangan the same brand din yung mga gagamitin mo na fittings niya. Kaya, ayun, yung mga example na yon. So, kahit pa po nandito kayo, ang dami pa rin pong mga problem na na-encounter ko. And, iba talaga. Imagine pag nandito na ako, at ganun pa rin ang mga problem na na-encounter, mas maganda po talaga. My suggestion is be here sa pagpapagawa po ng bahay nyo. Otherwise, they can do your house if you have somebody that you can trust na bantayan at may alam sa carpentry, sa masonry, sa mga electrical wirings and all that. Parang sa ganun is masunod talaga yung inilagay or yung plano. But then again, kahit po yung plano, kung minsan hindi po yan pwedeng masunod because of circumstances. And kaya ang suggestion ko, it is only my suggestion. Again, the rule doesn't apply to everyone, is that pag magpagawa po kayo ng bahay nyo, it's better na kayo mismo ang nandito. Ito yung sinasabi ko, that door, kasi yan, tama po yung mga doors na yan. Tama. Ang kaso, yung paglagay dito ng hamba, masyadong mataas, kaya mataas din ng 3 inches itong pintuan na to. So now, I have to spend another money nang parang sa ganun maayos ito. So, dudugtungan yan and then maglalagay dito ng threshold just so hindi to nakaawang itong pintuan. Imagine yung pag naka-aircon ka tapos open na ganyan. So, yan. Kaya nga po, I hope
Again, this is not to embarrass anybody, but it is just a lesson para sa mga nasa abroad na gustong mag-for good sa Pilipinas at gustong magpagawa ng bahay. If you want your house to be standard, napafollow ang standard ng pagpapagawa ng bahay, is that you really must be here. And again, it's also important na yung may know-how ka, kasi kung wala kang know-how, pati rin yun po is nagkakaroon ng problem. Kaya maraming salamat po sa panonood nyo, and I hope you will have some lesson sa mga pagkakamali sa pag-build ng bahay na to. No, hindi po madali sa isang kagaya namin ng mga regular workers lang, na right now we have spent already 5 million in this house at hindi pa po tapos. Marami pang mga problems na nakikita ko. At we are now in the process of pagliliha ng mga walls. Maliliha tong mga nilagay nila ng mga primer to cover. So lumalabas ngayon yung mga imperfections ng walls. Marami po, malakas din ang budget po ng pagpapati at pagliliha sa mga walls na to. Kaya I hope that you can learn your lesson. Again, like I said, wala akong pwedeng sisihin. I take the full responsibility because I was the one who trusted people. So I should have not done that. I was warned, but I did. At yun na, I take full responsibility. Buti na lang po, maayos ngayon ang mga contractors ko. Ngayon itong mga bagong contractors, at least tinitingnan nila kung ano ang mass interest ng ginagawa kong bahay. At minsan yung ayaw pa nilang bumili ako ng mga sobrang material, sabi nila masyadong madami po ma'am. At the end, I end up again buying more kasi ayaw nila na magsobra sa pagbili ng materials, because ayaw nila na gumastos ako ng mas marami pa. But yun po. So thank you for watching. I will repeat, this is not to embarrass anybody, but this is a lesson na dapat malaman ng mga nasa abroad na gusto pong mag-for good at gustong maggawa ng bahay dito sa Pilipinas. I will still suggest, kung hindi po kayo titira dito ng mga maraming buwan, wag po muna kayong magpapagawa until alam nyo yun yung parating na kayo, or you can take time to be here para na sa ganun is ipatayo ang iyong bahay. I think if you're gonna be here for 3 to 4 months straight, your house, as long as ganito lang kaliit, gaya ng bahay ko, as long as it's not 2-3 floors, it can be done if you will stay here 3 to 4 months. And I should have done that. I didn't do that as well. Kaya learn from my mistake. Yun lang po, at maraming salamat sa inyong panonood. I know some of you, like gaya nagsabi na you're depending kung ano yung mga ginagawa ko dito para maging example kung ano ang gagawin nyo rin pag uwi nyo or mag-for good na kayo. So mga kapwa ko nurses na gusto pong mag-for good ng Pilipinas, naiintindihan ko kayo. The job there is really so stressful, and sometimes you have to come back to where you came from para mag-reset. And yes, so maganda yung may bahay ka dito sa Pilipinas, but be here kung sa pagpapatayo. No? Hindi ko kahit pa kapatid mo po yan, pagkapatid naman po kasi hindi naman natin sila pwedeng i-require na magbantay because they have their own lives, you know, unless siguro na single yung kapatid mo na talagang dito lang siya habang nagpapagawa ka. Yes, I agree with that one. Pero kung, again, pag may pamilya din ng kapatid mo, pamangkin mo, mga ganyan, you cannot depend on them because they also have their own lives to take care of. At ang nangyayari po, yung konting lingat mo lang, gaya siguro na nangyari dito sa pagpapagawa ng bahay ko, yung konting lingat mo lang, like, you know, and then, nangyayari, nagiging trabahong palpak na po. So, comment below any questions, any suggestions.
I appreciate all the comments. Maging po yung mga nagko-comment na hindi naman talaga pinapanood yung video. I still thank you because engagement din po yan. So, maraming salamat po. Until tomorrow.